Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta na po uli kayo dyan? Andito na naman si Master Jun Reacts. It's been a while since the last time na tayo ay nag-upload ng ating reaction video. So anyway, ngayong araw na to guys, meron tayong re-reactionan. Siguro kilala nyo naman to. Ito. Sumikat to sa YouTube o sa social media ng mga ilang buwan. So, yesterday o kahapon, napanood ko yung isang vlog o isang balita dito sa YouTube at nakita ko nga guys na siya pala ngayon ay naghain o nag-file ng kanyang kandidatura sa tinatawag niyang party list o vendor party list. So, pakinggan natin guys. Tingnan lang natin kung anong pwede natin anong pwede nating i-reaction sa mga sasabihin niya. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Alright. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list. At isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. O yan, so makikita nyo na isa daw po siya sa mga nominado, no? So sa tinatawag nilang vendor party list. So I guess siya yata ang tagapagsalita ng party list nila. So panoorin natin. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Okay. So, vendor party list. So, ibig sabihin ay manininda Pilipino. Ano ba yung vendor sa atin? 'Di ba yung mga vendors, yung mga nasa gilid-gilid, 'di ba? Yan yung mga nanininda sa mga gilid-gilid, sa mga street, sa mga bangketa, sa mga kunyari sa palengke o diyan sa Pilipinas sa Tutuban o sa Divisoria, 'di ba mga vendor 'yan. O yan sa mga palengke. So I guess yun ang nire-represent nila ngayon. Lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. Ayun. So, sila daw po yung kumakatawan ng vendor party list which is pinangalanan niya. Okay. So, ibig sabihin, itong mga to ay mga vendors din. Itong mga kasama niya. So, I guess siya yata yung pang-apat sa party list nila. Dwight Plapler. Ayan, pakinggan natin yung mga tanong dito. Clarification lang, sir. Pang-ilang nominee po kayo ng pang-ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors part. At pang-ilang nominee po? Pang-apat po. Bali, pang-apat po ako. Paktay, Po. pang-apat daw siya. Okay. Pang-apat daw siya. Kung makapasok man ang party list nila, 3 lang ang makakapasok. Okay, kung pang-apat siya, hindi siya makakapasok. 'Di ba? Papanoorin nyo yung balita kay dito siniwalat ni Ted Filon. Panoorin nyo kung ang ganda ng pagkaka-explain ni Ted Filon regarding dito sa party list na to at dito kay Diwata. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na
yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po, yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, Well, para sa akin guys, para sa akin naman I think ang gobyerno naman natin hindi naman nagkulang when it comes sa mga pwesto, no. It's just happen talaga na ang ating mga mamamayan, hindi naman natin masisisi, no. Kahit na kung tutusin may mga pwesto tayo anytime pwede nila tayong bigyan ng pwede kayong bigyan ng pwesto, which is naiintindihan natin dahil din sa budget. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? ayan yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, Ayun, so yung tatlong yon. So ngayon, yung tatlo pala doon, lalong-lalo na yung una ang pinangalanan, doon sa balita ni Ted Filon. Kasi nga, sinasabi dito is vendors party list. Doon na usisa at na tanong o na pag-alaman na yung palang mga kasama niya ay mga business people, business person, businessman, businesswoman. May mga malalaking mga kumbaga business. So paano ka magiging vendors? Kung may business ka naman pala. po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Ikaw lang yung isinalang. Tapos isa na lang, Diwata. Para kung may mapapahiya, ikaw ang vendors mapapahiya. party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan, ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Well, kung tutusin naman, di ba? Kung tutusin naman, meron naman tayong batas dyan. Meron tayong mga programa para sa mga vendors. It's just happen na marami lang talagang vendors na matitigas ang ulo na ayaw sumunod sa batas. Ayaw sumunod sa mga advices ng kanilang mga bayan o kung ano man yung mga lugar nila, hindi sila sumusunod. So, kung tutusin, meron tayo niyan. Merong batas niyan. Okay, meron pa pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Well, ano sa tingin nyo guys? Ibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Oh, yan. Maganda yan. Mag-underize tayo doon at free soft drinks pa. Oh, Anli Rice. Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa
Dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Nang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. Well, may karapatan naman ng lahat. May karapatan kayo, tama. Tama. Pero siyempre, meron tayong batas. Meron tayong kailangang sunding batas na kunyari dyan sa ano, di ba, dyan sa lugar ninyo o dyan sa Divisoria. So lahat yan may permit. Kung tutusin, mayroon talagang may batas niyan. Hindi lang sumusunod ang mga tao sa batas natin. Okay, marami pa rin dyan ang nagtitinda na walang mga permit, walang mga permiso, walang tamang wala sa tamang lugar. 'Di ba? Meron naman tayong batas niyan. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabang Yes, politika? first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors party list? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendor. Alam mo ito nakakailang banggit ka na ng vendors. Nakakasampu na pang-sampu mo na yatang vendors ang binabanggit mo. Para nga tulungan yung mga vendors, Oh. yung mga nagtitinda. Kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Oh. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Walang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin. Pag Bigyan ng puhunan. binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa Okay. pwesto. So, yun po. Batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung bill? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo, yung permit medyo napakahirap. Yun kasi ang naisip ko. Gusto ko, mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya. Ayan, parang ang layo yata nung sagot niya rito sa tanong tanong na tungkol dun sa puhunan, which is siya mismo ang nagsabi na parang kailangan tulungan sa puhunan. So tinanong siya ngayon dito ng reporter about sa puhunan, pero bakit ang layo ng sagot niya rito? Naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. Ayan o, iba na yung So, sagot parang niya. ganun po yung naisip. So, nawala yung tanong nung babae na tungkol sa puhunan. Kung magbibigay ba sila ng puhunan para sa mga vendors. Which is, kung narinig ninyo, siya yung nagsabi tungkol sa mga vendors na walang puhunan. So, sinugundahan nung reporter about kung magagawa ba ng batas na para bigyan ng mga puhunan. Pero iba na yung sagot niya rito. But anyway, guys, short story, ganito yan. Ako naging tagahanga rin ako ni Diwata nung siya sumisikat pa. Okay? Ganito lang yan. Ewan ko kung anong nakain mo at bigla kang tatakbo. Alam nyo, ginawa mo ng ginawang tawag nito parang content na rin ang halalan, ang eleksyon. Hindi porket sumikat ka sa social media, sa Facebook, sa YouTube, o kahit saang social media ng 2 buwan, 3 buwan ay malakas ka na. O sikat ka na. Okay? Pwede ka nang tumakbo. Wag natin gamitin ang pagsikat natin sa social media ng ilang buwan at ito bigla kang tatakbo. Ano ang nakain mo? Dapat mag-stay ka na lang dyan sa pares mo. Kasi kung tutusin, ang pares mo ngayon hindi na tulad dati. Na kung dati, halos lahat siya ng laman ng balita, laman ng social media, ngayon wala nang masyadong nakikitang mga vloggers na nagbablog sa'yo.
Kaya ngayon siguro, kaya lilipat ka naman ngayon ng politika. Which is, hindi ko tinututulan ang pagiging, ang pagtakbo ninyo ng politika. Kasi tulad ko, pare-pareho tayong mga citizen, Filipino citizen. Wala naman tumututol. Lahat naman tayo ay pwedeng tumakbo kahit anong posisyon dyan sa Pilipinas. Dahil nga tayo ay Pilipino. As long as maibigay natin, maipresenta natin yung mga tamang dokumento o requirements para tayo makatakbo. Ano ba yung mga requirements? Kailangan, di ba? Ikaw ay citizen. Ikaw ay may tamang passport, birth certificate. Okay? So wala namang nagaano yon, wala namang okay lang din naman 'yan na tumakbo ka. Pero sa akin ito reaction lang doon sa parang hindi porket sumikat ka ng 2 buwan, 3 buwan sa social media, feeling mo sikat na sikat ka na at pwede ka nang tumakbo. Okay? Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa gobyerno natin kung hindi naman sa hinuhusgahan, hindi sa nanguhusga tayo, but I don't think it's the right time for you to run for a seat. Sa akin dapat mag-focus ka na muna sa iyong paresan. Malay mo, 'di ba? Total, kung gusto niyo naman tumulong, hindi niyo kailangan ang posisyon para kayo ay makatulong sa kapwa ninyo vendors. At isa pa, yung mga kasama mo pala dyan, hindi naman pala totoong mga vendors, kundi mga businesswoman, may mga malalaking business. So, nasaan yung tinatawag na vendors vendors? Dapat ang mga kasama mo, yung mga tulad mo na mga vendors talaga. So, yun lang guys, yun lang nasa kayo guys kung anong mga opinion ninyo, anong comment ninyo, basta sa akin ito lang yung comment ko. Hindi ako panig sa pagtakbo niya. Okay? O sa pagtakbo ni Diwata. Pero syempre, re-respeto natin 'yan. Pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Okay? Thank you. Bye-bye. Salamat.